Ian De Leon naglabas ng mahabang pahayag matapos ang emosyonal na press conference ni Lotlot De Leon. Muling uminit ang usapin sa pagitan ng magkakapatid na sina Ian De Leon at Lotlot De Leon matapos maglabas si Ian ng mahabang pahayag sa social media bilang tugon sa mga naging pahayag ng kanyang ate sa isang kamakailang press conference. Sa kanyang mensahe, isa-isang sinagot ni Ian ang mga aligasyon at isyung ibinato laban sa kanya kaugnay ng pamamahala sa legacy at mga planong proyekto para sa kanilang yumaong ina na si Nora Aunor. Ayon kay Ian, nagulat siya sa mga pahayag na parabang minadali umano niyang magtatag ng foundation para sa kanilang ina. Nilinaw niya na noon pa man ay sinabi na niyang hindi pa siya handang mag-commit hanggat hindi naaayos ang lahat ng kinakailangang legal na dokumento. Sa Pasto, sinabi daw niya sa akin, kay Matet, kay Kiko, kay Ken na magtatayo siya ng one-person corporation ng enterprise. He never told us. He never told us, he never shared with us anything at all. Wala siyang shinare, wala siyang sinabi, wala siyang kwento. Pinahayaan na nga namin, ako tahimik na ako eh. But I will not allow anyone to put Matet down, to put Kiko down, to put Ken down, and to say all these lies because it's not true. Ikakayaman ko ba ang pagsisinungaling? Sa kanyang post, sinabi niya, "After mom died, nagmamadali kayo magtayo ng foundation kasi baka maunahan kayo ng iba? You think SEC will approve random people to put up a foundation using mom's name? That time, I said I'm not ready to commit dahil gusto kong ayusin muna nila yung legal papers niyan." Ipinaliwanag ni Ian na hindi siya tumututol sa pagtatayo ng foundation para kay Nora Aunor. Ang kanyang punto lamang umano ay dapat unahing ayusin ang mga legalidad bago ilunsad ang anumang proyekto o organisasyon na gagamit sa pangalan ng superstar. Ayon pa sa kanya, matagal niyang minomonitor ang proseso ng SEC registration ng foundation at napag-alaman pa umano nilang may ilang personalidad at posibleng donors na nilapitan na para magbigay ng suporta kahit hindi pa ganap na naayos ang legal na aspeto nito. Dahil dito, sinabi niyang napilitan siyang maglabas noon ng pahayag upang maprotektahan ang kanyang pamilya laban sa anumang posibleng legal na komplikasyon sa hinaharap. Isa rin sa mga mabibigat na bahagi ng kanyang pahayag ay ang aligasyon niyang may pagkakataon umanong inimbitahan siya sa isang dinner meeting nang hindi agad ipinapaalam ang tunay na layunin nito. Ayon kay Ian, "Gusto niyo akong i-entrap during one event to sign something without telling right away what our dinner is all about. That's why pala you have your lawyers with you." Bagamat hindi niya pinangalanan ang mga taong kanyang tinutukoy, ipinahiwatig niya na nagulat siya nang malaman na may mga abogado na palang kasama sa naturang pagpupulong. Samantala, itinanggi rin ni Ian ang pahayag na wala umano siyang ipinapaalam sa kanyang mga kapatid tungkol sa kanyang mga plano para sa legacy ni Nora Aunor. Enough with the lies. Enough with all of that. Tahimik ako, tahimik na si Matet, tahimik si Kiko, tahimik si Ken. Wala na kaming sinasabi. And then you go out on a TV show and then you tell everyone na sinabi mo sa amin, which is not true. Pinadaan ko na nga sa abogado ko eh. Para na hindi na ako magsalita noon pa man. Ayon sa kanya, nagkaroon ng 2 Zoom meetings kung saan nakadalo umano ang ilan sa kanyang mga kapatid. Binanggit din niya ang isang pagpupulong noong ika-40 araw ng pagpanaw ni Nora Aunor, kung saan umano ay inimbitahan din si Lotlot. Sa kanyang post, direkta niyang tinanong, "He never told us anything? So wala na yung Zoom meeting ng 2 beses sila umattend? Wala na din yung during 40 days na nag-decline ka?" Dagdag pa niya, may iba pang mga taong maaaring magpatunay na nagkaroon ng mga paanyaya at konsultasyon bago pa man lumala ang hindi pagkakaunawaan ng pamilya. Pinabulaanan din ni Ian ang impresyon na ibinababa o minamaliit niya ang kanyang mga kapatid sa mga naging panayam niya sa media. Aniya, may karapatan din siyang magsalita at ipaliwanag ang kanyang panig, lalo na kung siya ang tinutukoy sa mga lumalabas na balita. Who put down the siblings? Did you even watch the whole show before reacting?
Kayo lang ba ang pwede magpa-interview? Naging emotional din ang bahagi ng kanyang mensahe nang talakayin niya ang relasyon nila ni Lotlot. Ayon kay Ian, nasasaktan siya sa mga nangyayari dahil itinuring niya ang kanyang ate bilang tunay na kapatid at hanggang ngayon ay patuloy niya itong tinatawag na ate. So this is just to clarify. Whatever you're hearing, whatever you know, it's not true. Now this is coming from me. And this pains me so much kasi tinuring ko siya. Nalagaan ko siya bilang kapatid. Piniling sa akin ng nanay ko. Ilang taon bang wala si Mami na nasa Amerika siya? Sa akin na iwan si Patet, si Kiko, si Ken, kahit si Ian, ilang taon sa akin pumira yan. Nung asawa ko pa si Boching, ginawa pa namin siya ng sariling kwarto sa bahay namin. Tinuring mo kong kapatid, tinuring kitang parang totoong kapatid, and I still call you ate. Isa sa pinakamahalagang paglilinaw ni Ian ay ang tungkol sa usapin ng mana na siyang sentro ng kontrobersiya nitong mga nakaraang linggo. Mariin niyang sinabi na wala siyang balak angkinin ang lahat ng naiwan ng kanilang ina. Sa katunayan, ayon sa kanya, matapos ang state funeral ni Nora Aunor, ay malinaw niyang sinabi sa kanyang mga kapatid na dapat silang magtulungan at maging transparent sa isa't isa. Ayon kay Ian, after the state funeral, when 5 of us are talking, I was clear that told you guys na tulong-tulong tayong 5 dito at maging transparent sa isa't isa, and everything will take time and everything will be divided equally. Dito ay muli niyang binigyang diin na ang kanyang layunin ay magkaroon ng patas na distribusyon at maayos na proseso para sa lahat ng magkakapatid. Sa huling bahagi ng kanyang pahayag, itinanggi rin niya ang paratang na may inaagaw umano ang kanyang mga kapatid. Sino ang may inaagaw? I didn't say na may inaagaw kayo. Why say that? To put me down. Sa ngayon, nananatiling bukas ang usapin sa pagitan ng magkakapatid na De Leon. Habang patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kanilang hindi pagkakaunawaan, kapansin-pansin na parehong panig ang nagsasabing ang kanilang pangunahing layunin ay mapangalagaan ang alaala, pamana at legacy ng nag-iisang superstar at national artist na si Nora Aunor. Gayunman, malinaw na marami pang isyong kailangang linawin at pag-usapan ng pamilya upang tuluyang maresolba ang lumalalim na hidwaan na umusbong kasunod ng pagpanaw ng kanilang ina. Daw si Matet. He can have it all. Kasi para sa akin, sapat na natawag kong mami si Nora Aunor. Sapat na napalaki ako ng isang superstar. Sapat na nabigyan ako ng pangalan ni Mami. He can have it all. Galit ako. Galit na galit ako. Buhay ko, sinakripisyo ko para sa mga kapatid ko. Tapos sisirain mo lang. Ilan ako dyan. Thank you. I'm sorry. I'm so sorry. Please forgive me. Sorry, Don. Okay, we'll just take a 5 minutes break.